Kung Insta360 Ace Pro 2 at GoPro Hero 13 Black din yung pinagpipilian mo, nag-click ka sa tamang video. Let me explain. Pagdating dito sa mga action cameras, madalas kong nakikitang tanong bilang isang motovlogger ay kung alin nga ba dito sa dalawa ang marerekomenda ko. Marahil isa ka doon sa nahihirapan ding mamili. Well, matutulungan ka ng video na to. Kaya panoorin mo hanggang dulo. So wag na nating patagalin pa, simulan na natin sa presyo ng bawat isa. Itong Insta360 Ace Pro 2 na standard bundle nagkakahalaga ng 24,590 pesos. Itong GoPro Hero 13 Black naman na standard bundle nagkakahalaga ng around 25,990 pesos. Now, meron namang dual battery bundle ang Insta360 Ace Pro 2 katulad nitong hawak ko ngayon. Nakalagay dyan, dual battery bundle. Nagkakahalaga ng 25,990 pesos din. So sa halagang yon, dalawang battery na ang kasama dito sa Insta360 Ace Pro 2. Anyway, ito yung mga box nila. Tapos ito yung mga kasama na makukuha mo sa mga presyong nabanggit ko. Obviously, kahit papano medyo makakamura ka dito sa Insta360 Ace Pro 2 kung ito yung kukunin mo, itong dual battery bundle. Pagdating naman sa build quality at form factor, hindi nagkakalayo itong dalawa. Parehong maganda at matibay ang material na gamit ng mga ito. Now, kung titingnan din natin, halos magkapareha lang din sila ng hugis sa kalaki. Itong Insta360 Ace Pro 2, medyo mabigat siya ng konti. Tumitimbang ito ng 177 grams. Itong GoPro Hero 13 naman, tumitimbang ng 150 grams. Now, ang lens protector nitong dalawang kamerang to, pareho ding removable. So, in case magasgas, pwede mo silang mapalitan. Now, itong GoPro Hero 13, meron ka ring mga additional lenses na pwedeng mabili. Bale, meron kang ultra-wide, macro, meron ding anamorphic, saka smart ND filters. Now, yung mga na-mention ko, automatically na-detect nitong camera once nilagay mo siya. Pero yun nga lang, medyo may kamahalan din ang mga yun. Anyway, itong mga kamerang to, pareho ding magnetic quick release system yung mounting nila. Ito yung sa Insta360 Ace Pro 2. Ayan. Ang sa GoPro Hero 13 Black naman, ito yung nasa baba niya. Meron din itong magnetic quick release system. Yun nga lang, kailangan mo pang bilhin. So, bale out of the box, ang magagamit mo is GoPro Fit. Ayan. Saka yung 1/4 inch thread na standard na mga tripod saka selfie stick. So, in other words, 3-in-1 yung mounting niya. By the way, parehong waterproof ang mga kamerang to. Ito hanggang 12 meters. Ito naman hanggang 10 meters. Pagdating naman sa display, pareho silang merong tigda-dalawa. Pero magkaiba sila ng implementation. So bale itong Insta360 Ace Pro 2 merong malaking touchscreen sa likod, 2.5 inches na pwedeng i-flip natin. Ayan. Tapos itong nasa harap naman ay status LCD lang. Now ang GoPro Hero 13 Black naman, meron ding dalawang screen. Sa likod niya, merong 2.27 inches na touchscreen. Tapos meron ka ring screen sa harap, hindi nga lang siya touch sensitive. Now in terms of usage, mas nadadalian ako dito sa Insta360 Ace Pro 2. Bukod kasi sa malaking screen niya na madali ko makita, mas responsive din siya sa mga inputs ko kahit naka-gloves ako. Idagdag mo pa dyan na pwede kang gumamit ng gesture control dito sa Insta360 Ace Pro 2. Gamit lamang ang ating mga kamay para kumuha or mag-record ng video or kumuha ng photos. Pagdating naman sa image quality nitong dalawa, meron silang pagkakaiba, meron din silang pagkakapareha. Ang Insta360 Ace Pro 2 ay merong relatively mas malaking 1/1.3 inch sensor na may max resolution na 8K at kaya nitong kumuha ng around 50 megapixel photos. Samantala, itong GoPro Hero 13 Black naman ay merong 1/1.9 inch sensor na may max resolution na 5.3K at kayang kumuha ng 27 megapixel photos. It is worth noting na itong Insta360 Ace Pro 2 ay powered ng dual AI chip para sa mas magandang image processing at efficiency kumpara dito sa nag-iisang GP2 processor ng GoPro Hero 13. Anyway, hindi lang naman mga specs ang tinitingnan natin sa dalawang kamerang to. Siyempre, kasama dapat doon yung mga aktual na kuha. So, bale, ito yung max resolution na itong dalawa. 8K para sa Ace Pro 2, tapos 5.3K naman sa GoPro Hero 13. In this case, may advantage itong Insta360 Ace Pro 2. Ganun din sa parehang resolution na 4K versus 4K. May konting edge din itong Insta360 Ace Pro 2. Now, pareho itong dalawa na merong zoom option. Bale, itong Insta360 Ace Pro 2 mayroong tinatawag na clarity zoom, na habang nagre-record ka, pwede kang mag-zoom in without visible loss of quality. Samantala, itong GoPro Hero 13, pwede ka rin mag-zoom in. Yun nga lang, kailangan mo munang i-zoom in bago ang recording. Na itong dalawang kamerang to, pareho ding merong HDR mode or High Dynamic Range mode. Bale, ito yung side-by-side na example gamit ang mode na yan. Now, sa mga di nakakaalam, ang High Dynamic Range mode, nagagamit natin yan sa mga contrasty situation kasi mas malawak ang nakaka-capture ng details galing sa highlights
hanggang sa shadows. Now, bukod sa high dynamic range mode, pareho din silang merong lag color profile. Advantageous siya sa mga gustong magkulay or mag-color grade during editing. Bale, sa Insta360, tinatawag itong iLag. Sa GoPro Hero 13 naman, tinatawag itong GP lag. Now, gusto ko lang i-emphasize dito sa GoPro Hero 13, ang GP lag niya is 10-bit color. Habang itong Insta360 Ace Pro 2, 8-bit lang. Now, bukod sa 10-bit lag color profile nitong Hero 13, available din siya sa standard color saka sa high dynamic range mode. Pero gaya ng nasabi ko sa mga previous camera reviews ko, ang 10-bit usually ginagamit lang sa professional settings. At sa mga taong mahilig mag-color grade, lalong-lalo na yung medyo agresibo. Pero take note, additional step siya, mabigat siyang i-edit at may kalakihan yung file size. So for most of us, 8-bit is good enough. Kagaya nitong kamerang ginagamit kong pang-shoot ngayon. Sa usapang slow motion naman, parehong merong 4K 120 FPS itong mga kamerang to. Now kung gusto mo naman ng 240 FPS, mas lamang itong GoPro Hero 13 kasi available siya sa mas malaking resolution na 2.7K. Itong Insta360 Ace Pro 2 available lang siya sa 1080p. Saka itong Hero 13 meron ding available na burst slow-mo. So meron kang option dito na makapag-shoot ng 5.3K ng 120 FPS sa loob ng 5 seconds. Meron ka ring option ng 15 seconds na recording sa 900p at 360 FPS. Tapos mayroon ka ring 400 FPS sa 720p. Sa lawak ng field of view, bumawi itong Insta360 Ace Pro 2. Meron itong 157 degrees. Ito naman 156 degrees. So kung mapapansin natin sa mga video samples, mas wider ang kuha nitong Insta360 Ace Pro 2. Although pwede natin gamitin ang hyper view nitong GoPro Hero 13 na sabihin na natin comparable din sa field of view nitong Insta360 Ace Pro 2. Yung nga lang hindi siya kaaya-ayang tingnan, masyado siyang distorted. Anyway, the wider the field of view, mas immersive din para sa mga manunood ng videos mo. Saka nakakatulong din ito sa stabilization. Now, speaking of stabilization, ito ang flow state stabilization ng Insta360 kumpara naman sa hyper smooth technology ng GoPro Hero 13. Parehong maganda ang stabilization nitong dalawang kamerang to. Pero personally speaking, sa nakikita ko lang, mas smooth ng konti itong Insta360 Ace Pro 2. Konting-konti lang naman. In terms of photos, ito naman yung sample ng tong dalawa. 50 megapixel para dito sa Insta360 Ace Pro 2, tapos 27 megapixels dito sa Hero 13. By the way, pareho silang merong capacity na kumuha ng raw photos. Now, dito sa low light performance talaga, nangingibabaw ang dual AI chip nitong Insta360 Ace Pro 2. Sama po pa dyan yung mas malaking sensor size niya. Meron kasi itong dedicated low light mode na tinatawag na pure video mode. Itong GoPro Hero 13, walang ganon. Kung mapapansin natin, mas maliwanag, mas detalyado, mas less ang noise, at mas stable ang kuha ng Insta360 Ace Pro 2. Now, sa usapang audio quality naman, ipaparinig ko sa inyo yung sample nitong dalawa, kuha ang internal mic, saka external mic. Pero bago yan, kung titingnan natin itong Insta360 Ace Pro 2, meron itong tinatawag na wind guard na as the name suggests, nakakatulong to para mas less ang nasasagap niyang wind noise. 4K 60 HDR off. ...4K 60 HDR off. Wind guard ito, papalitan mo siya ng mic cap ito kung gagamitin mo to sa tubig or underwater. Anyway, meron ka ring mic adjustment or gain adjustment dito sa kamerang to, mapa-wired mic man or Bluetooth mic. Nagbibigay ito ng additional control para hindi sabog yung nakukuha mong audio dito sa kamerang to. By the way, itong GoPro Hero 13, pwede ka rin gumamit ng Bluetooth mic. Pareha sila. Pareho din silang merong dual track recording. Gumagana din yung voice control nitong dalawang to kahit naka-wireless mic ka. Anyway, ang mic adapter ng Insta360 Ace Pro 2 ito. Ayan. Tapos ito naman ang mic adapter ng GoPro Hero 13. So ito naman yung sample audio ng dalawang kamerang to. Ito ang internal mic. Checking out the audio of the GoPro Hero 13 versus the Insta360 Ace Pro 2. How's the audio? Mic check 1 2. Mic check 1 2. Checking out the audio of the GoPro Hero 13 versus the Insta360 Ace Pro 2. How's the audio? Mic check 1 2. Mic check 1 2. Tapos ito ang external mic. So yo, sa mga kaibigan, it's your boy Jerial of JCat Moto. Nagbabalik na naman tayo. Gamit natin ang Insta360 Ace Pro 2. How is the audio? How is the audio?
Mic check, 1, 2. So ito naman ang audio ng GoPro Hero 13 Black gamit ang Racing Boy mic. Yo, sa mga kaibigan, at your boy Jeriel of JCat Moto. Nagbabalik na naman tayo. Currently 70 plus din yung ating takbo. Sa battery naman itong Insta360 Ace Pro 2, merong 1,800 mAh capacity na kayang umabot ng kulang-kulang 3 hours sa 1080p 30 fps recording sa endurance mode. To be specific, around 2 hours 51 minutes yung nakuha ko dito. Samantala itong GoPro Hero 13 Black naman, meron itong 1,900 mAh capacity na kaya namang umabot ng around 2 hours 32 minutes sa parehong settings. Take note, ang GoPro Hero 13 wala pong endurance mode. Now itong Insta360 Ace Pro 2, meron din siyang reverse charging feature. So pwede mo itong gamitin as power bank in case na lobat yung ibang gadgets mo, halimbawa na lang yung cellphone. Pagdating naman sa charging, mas mabilis tong Insta360 Ace Pro 2. Kaya mo itong i-top up ng around 80% sa loob lamang ng 18 to 20 minutes. Napupuno mo rin siya in less than 1 hour. Around 50 minutes. Ito kasing GoPro Hero 13, medyo matagal siyang mapuno. Around 1 hour 30 minutes base sa naging experience ko. Kahit na meron pa siyang 20% remaining battery sa pagsisimula ko ng charging. Bago ko makalimutan, ang sukat ng battery ng Ace Pro 2 saka Ace Pro 1 pareho lang. So, pwede mong magamit ang alinmang battery sa mga kamerang ito. Ang GoPro Hero 13 kasi hindi na katulad ng naunang battery ng GoPro Hero 12, 11, 10 saka 9. So, kung ganoon, kailangan mo talagang bumili ng battery na specifically made para dito sa Hero 13. Anyway, merong idinagdag ang Insta360 na bagong recording mode dito sa Insta360 Ace Pro 2 na nagustuhan ko. Ito yung tinatawag na dashcam mode. Nakakatulong to sa ating mga riders. Para din siyang loop recording pero may mga advanced options ka. Katulad ng timestamp, saka pwede mong i-specify yung memory size na gagamitin mo para yung remaining memory space hindi siya magalaw. So for example, nagmo-motovlog ka, hindi magagalaw yung space na yon para sa motovlogging mo. Now aside doon sa na-mention kong dashcam mode, syempre meron din itong smart features na katulad ng sinabi ko doon sa review ko nito. Meron kang option dito na i-enable yung AI Highlight Assistant para mas mapadali yung pag-e-edit mo ng videos. AI na yung mamimili ng highlights ng mga videos mo. Yun nga lang, hindi siya perpekto. Siyempre, mas mainam pa rin na ikaw yung mamili ng mga highlights mo na pwede mong gawin sa mga videos mo dito sa mismong camera. Ang ibig sabihin ko doon, halimbawa na lang meron kang mahabang video na gusto mo lang kunin yung mga kokonting highlights lang, pwede mong gawin yon sa mismong kamerang to na parang nag-e-edit ka na rin. So pipiliin mo yon galing sa gallery mo, tapos pwede mo siyang i-save as individual clips o kaya i-merge as one clip lang. After mo magawa yun, pwede mo nang i-delete yung mahabang video mo, tapos ang matitira na lang yung mga napili mong highlights. Saka idagdag ko na rin na meron ka ditong cancel recording. So kung ayaw mong ipagpatuloy yung mga nasimulan mong shots, pwede mo siyang i-cancel directly. Long press mo lang tong shutter button. Now, pwede ka rin mag-pause recording. Halimbawa na lang gusto mong lumipat ng isang lugar or mag-iba ng angulo, pwede mong i-pause recording tapos i-continue mo after mo ma-set up yung camera mo. Na pwede ka rin mag-continue recording sa mga na-save mo ng videos galing sa gallery mo. Puntahan mo lang sa gallery tapos press mo lang yung recording icon na nasa screen para mag-continue ka ng video recording. Nakakatulong yon kasi isang mahabang video na lang yung nagagawa mo instead na maraming video na kailangan mo pang i-sort out. So sa kamerang to, somehow parang nakaka-edit ka na rin while shooting. Now sa mga gusto naman ng GPS overlay sa kanilang mga riding videos, pareho mong magagawa yon sa dalawang kamerang to. Bale, itong GoPro Hero 13, binalik nila yung built-in GPS. Itong Insta360 Ace Pro 2, pwede kang gumamit ng cellphone or kaya supported gadgets katulad ng mga smartwatches para mag-capture ng GPS data. So sa editing mo, may ilalagay yung mga telemetry data na yon gamit ang app ng mga kamerang to. Although masasabi kong mas convenient ang built-in GPS nitong GoPro Hero 13, pero pagdating naman sa editing workflow, medyo clunky yung implementation nila. Hindi katulad nitong Insta360 na relatively madali siya. Speaking of workflow, parehong merong time code itong mga kamerang to. So nakakatulong yun sa editing para mas mabilis yung pag-sync natin ng mga videos galing sa iba't ibang camera na meron ding time code feature. Now, madalas itong ginagamit sa professional shoots. In addition to that, pareho ding drag and drop ang mga files nitong mga kamerang to. Pero pagdating sa editing, mapa-cellphone man o kaya computer, nakakalamang itong Insta360. Mas madali siyang gamitin, maganda at intuitive yung user interface nito. Marami din siyang editing options saka yung creative effects. Personally, I think isa yun sa advantage ng Insta360 na hindi masyadong na-emphasize. Kasi kung tutuusin, hindi lang naman pag-shoot yung gagawin natin. Kakain din ng malaking oras yung mismong pag-e-edit natin. Now, with all that being said, parehong maganda itong mga kamerang to. Pareho din silang merong kanya-kanyang pros and cons. Kagaya ng motor na nakahiligan ko, wala ding perpektong action camera. Pero may babagay sa pangangailangan,
preference at paggagamitan natin. Hopefully makatulong itong video na to para sa decision making mo sa pagpili ng action camera ang bibilhin mo. As for me na isang motovlogger, mas swak sa akin na maganda yung image quality, maliwanag man or low light situation. Big plus din na maganda yung audio quality, mapa-internal man or external mic. Ganun din ang mas wide na field of view, mahabang battery life, at mas mabilis na workflow. At dahil doon, ito na yung magiging main motovlogging camera ko, ang Insta360 Ace Pro 2.